Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video mga ka-DIY, meron lang ako i-share sa inyo. Meron din nala dito sa atin mga ka-DIY, isang Smart TV na ang brand mga ka-DIY ay TCL. Ayan yung kanyang brand, TCL. So ito pala mga ka-DIY, isang 50 inches na TV. Mali din nala dito sa atin para ipapagawa. Ang problema na ito mga ka-DIY, sabi ng ating customer, bumubukas naman mga ka-DIY, ang problema, bigla daw ito nagsi-shutdown, bali namamatay din siya. Yun ang sakit nito mga ka-DIY. Tara, bago ang lahat, i-plug in muna natin para malaman natin yung kanyang problema. Ito mga ka-DIY, yung kanyang AC cord. Ayan, plug in natin. So ayan mga ka-DIY, so kuha na tayo ng remote. Meron naman siya indicator, ayan o, kulay white. Yan, okay naman. Kuha tayo ng remote. Next mga ka-DIY is power on natin. Yan. Bumubukas naman siya mga ka-DIY, normal naman. Tapos maglalabas yung kanyang, yan, normal naman siya, lumabas ng kanyang logong TCL. Tapos maglalagas yung no signal. Pagkatapos niyan mga ka-DIY, mamamatay na bigla. Yun, wala na, hanggang doon na lang. Yan. Pero pang napapansin nyo mga ka-DIY is naka-on pa rin, pero namamatay siya. Yan. Yan, nakasaksak tayo dyan. Litin natin, bunutin natin yan at i-power on ulit natin. Yan, bukas na naman siya mga ka-DIY oh. Yan. Then power on ulit. So yun mga ka-DIY, lumalabas yung kanyang TCL. Ayan. Then no signal, then mamamatay. Yun ang kanyang problema mga ka-DIY. Ayan. Tapos biglang mamamatay. Yun, wala na, patay na. Ayan mga ka-DIY, try mo muna nating buksan sa likuran mga ka-DIY. Tuturo ko sa inyo step by step kung paano gawin yung ganitong klase ng problema sa inyong mga TV. Okay, tara mga ka-DIY, buksan natin sa likuran at tingnan natin. Ito mga pala mga ka-DIY yung kanyang likuran. Sa bandang specs niya mga ka-DIY, yan ay TCL, model number lead 50 P62US. So yan mga ka-DIY yung kanyang model, so isa siyang 50 inches. Gawin natin mga ka-DIY, mag-remove muna tayo ng mga screw dyan. Tatanggalin natin lahat ng mga screw. Bali, nagawa na nito ng ulang technician. Yan o. May tama na. Okay mga ka-DIY, tara. Kalasin muna natin lahat. Tapos, tingnan natin yung naging problema niya. Ayan mga ka-DIY, nabuksan na natin. Bali, ito yung kanyang power supply section. Ito naman yung ating mainboard. Then, ito naman yung ating T-con. Yan naman ang palabas sa ating left and right na LCD panel. Dito tayo mag-focus ngayon mga ka-DIY kasi namamatay siya. Dito yan. Ganito klase kasi ng design ng board, ang bumibigay dito yung kanyang driver. Ito palagi bumibigay. Sa experience ko, madalas bumibigay kapag ka namamatay ang unit. Okay, dito kasi na portion mga ka-DIY, kung napapansin nyo, yan, sa chopper transformer na yan, ito sa gitna, yan o. Bali yan ang part ng power supply natin. Yan ang part ng primary. Ang secondary section naman natin, ito yon, yung secondary natin dyan. Yan, secondary natin yan. Itong portion para sa backlight. Ito yung backlight driver natin o driver o supply para sa ating backlight. Yan o. Ito, papunta yan dito sa loob. Yan, papunta doon sa loob. Okay? Yung mga wiring na yan, papasok yan doon, supply yan. Yan ang wiring ng ating mga backlight. Ito naman mga ka-DIY, itong portion na ito, yung portion na yan, ang portion na yan, papunta yan sa ating secondary. Tumawid yan, papunta doon. At yan ang nagsusupply sa ating mainboard. Mainboard, diretso yung supply, papunta dito sa ating T-con. Okay mga ka-DIY, ang gagawin natin ngayon, ipa-plug in natin siya mga ka-DIY. Ngayon, tuturo ko na lang sa inyo para mas mabilis. Select natin sa DC, yung ating tester, naka-DC mode tayo, DC. Then yung negative probe, lagi natin ilalagay sa body ground. Dito. Itong portion na ito mga ka-DIY, ito yung supply ng ating backlight. Kasi meron diyang dalawang diode, yan ang supply papunta dito. Papunta yan sa ating wiring at yan ang nagsusupply sa ating backlight. Yan, ito yung portion ng ating backlight driver. Ilalagay natin yan dyan. Yan, nakatusok yan dyan sa diode. Nakalagay natin. Tapos tutukan natin ito mga ka-DIY yung ating tester. So yun, i-plug in natin ngayon yung ating TV. Okay, saksak natin. Yan, naisaksak ko na. Then, meron na tayong indicator. Pag power on nito mga ka-DIY, kailangan lumabas yung supply ng driver. Kung wala, automatic sira yan.
Pag lumabas yung supply at namatay, ibig sabihin may problema dyan. Okay? Power on natin dito sa gitna. Yan, nag-oscillate na. Nag-power on na yan. Kung napapansin nyo, nagbigay siya ng supply na 107 volts dito. Yan sa diode na yan. Kung mapapansin natin, mamamatay di ba yung display? Pag namatay yung display, ibig sabihin, yan, pababa na hanggang mamatay na yung voltahe dyan. Ibig sabihin lamang mga ka-DIY, nagkakaroon ng problema dito sa ating driver section. Driver papunta sa backlight, kaya nawawalan siya ng display kanina. Kung napapansin nyo, wala na siyang voltahe kasi nga nagkaroon ng problema dyan sa circuit na yan. Pero kung nyo mapapansin mga ka-DIY, kung mawalan man ng supply yan, dapat may supply pa ito. Check natin dito. Ito yung kanyang 12 volts mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, labas yung kanyang 12 volts, okay yan. Or okay ang supply dyan. Ayan mga ka-DIY, meron tayong supply. Ibig sabihin mga ka-DIY, pag tumawid yung supply dyan, buhay yung ating mainboard. Pero kung yung mapapansin mga ka-DIY, walang display oh. Wala yan. Walang display yan. Patay pa rin yan. Pero yung board yan, buhay. Kung napapansin nyo, yun oh. Yan. Buhay yan oh. Yan, may ilaw. At buhay rin yung ating top board yan. Kasi nga, dito sa fuse nya, yan oh, may fuse tayo. Buhay yung ating 12 volts dyan. Yan o. Yun. Ibig sabihin, working yung kanyang LCD. Kaso wala siyang display. Ibig sabihin lamang, ang problema, nandoon sa ating driver section. Sa driver niya. Ang gagawin natin ngayon mga ka-DIY, na alam na natin na may supply ito papunta sa mainboard. Alam natin na may yung top board ay may supply na 12 volts na pumasok. Ibig sabihin lamang mga ka-DIY, dito talaga yung problema niyan. Kasi nga nawala na siya ng voltahe. Ano? Wala na. Wala na. Yan. Wala. Kasi yan diode na yan. Yan ang supply natin dito sa ating ilaw. Ang gagawin natin mga ka-DIY, ihang muna natin yan. Ganito. Bunutin muna natin. Yan, binunot ko na. Pagkatapos, alisin natin to. Yung mga wiring niya mga ka-DIY, puputulin natin. Tapos, supplyan natin ng ating backlight driver. Okay? Tara. Alisin muna natin to. Tanggalin natin yan. Yan. Tapos, putulin natin yung mga wiring dyan sa loob. Kakat na natin yan. Tapos, supplyan natin ng supply para sa ating backlight. Yung backlight driver natin. Supplyan natin yan. Okay? So, ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, ito yung ating backlight driver. Yan, backlight tester natin. O driver natin. Yan, nilagay ko dito sa kanyang wire. Yan, naglagay tayo ng maliit dyan na para makapasok yung ating connection. Yan, inipit natin para magkaroon tayo ng connection dyan. Okay, ang gagawin natin ngayon, naka-standby yung ating TV. Yan, naka-standby. White. Ang gagawin natin, i-power on natin yan. Yan, pina-power on natin. Then mga ka-DIY, ito yung ating backlight driver kasi tinanggal natin yung connection ng backlight doon. Ito naman yung magsisilbing ilaw niya, yung ating pinaka-driver para ma-check lang natin. Yan. So naka-on na yan. Tingnan natin dito sa ilalim. Yan, kumain na siya ng naging 92 volts yung kanyang backlight. Kumain na ng yan. Ito. Papansin nyo, buhay na buhay oh, hindi namatay. Yan. Okay? Meron siyang no signal. Medyo mabigat lang itong 15 inches na to kasi nga isang kamay lang bumubuhat. Yan. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, buhay na buhay yung ating backlight. Ang problema lang talaga niyan, yung ating circuit na driver. Ang gagawin natin dito, i-convert na lang natin ito sa backlight driver para gumana pa rin yung kanyang gumana pa rin siya mga ka-DIY. Bali yung driver na ito, palitan natin ng ibang klase ng driver. Yung nabibili na natin sa online. Okay, tara. Palitan natin yan. Ayan mga ka-DIY, bali isa lang yung gagamitin ko. Ito yung backlight driver na gagamitin ko. Kunti na lang yung stock ko. Balit lang tayo ng isa dyan. Ayan. Sa Shopee ko lang ito nabili mga ka-DIY. Ayan, yan yung itsura ng ating backlight driver. Bali, ang capacity nito mga ka-DIY, bali ito yung ating ito yung ating output, yung dalawang yan. Bali, ito yung dalawang output natin, ito lamang yung input natin, yung dalawang sa AC. Ang gagawin natin mga ka-DIY, naglalagay tayo ng relay. Ang capacity nito is 21 volts DC
hanggang sa 236 volts DC ang kaya nito. So suitable ito mga ka-DIY kahit isa lang dito sa ating naka-series na wiring yan. Naka-series yan, bali positive, negative. So yun. Yung wiring lang magkaiba, pero yung connection yan dapat tama. Yan. Ito yung supplyan natin ng positive, yung puti, yung red naman sa negative. Kasi nga, kung color coding basihan natin, malilito tayo dyan. Kaya ginagamit natin ng backlight tester para malaman natin kung saan yung positive at negative. Okay? So naka-series yan. Yan, sit up ko lang muna mga ka-DIY. Ito yung gagamitin natin. Okay? Tara. So ayan mga ka-DIY, tapos ko na siyang i-set up. Bali ito yung ating backlight driver. Yan, tapos naka-series yung kanyang ilaw. So series yan. Then yung isang lane natin ito, yung sa AC natin lane, direkta doon sa kanyang AC. Then yung sa kabila naman mga ka-DIY ay dumaan ng relay. Tapos magsi-switch yan dito sa kulay puti para dito dumaan yung kabila nating linya papunta rito. Okay, ito naman yung ating supply sa 12 volts. Ayan yung ground yan. Dito ako kumuha ng ground. Tapos dyan ko na lang pinadaan yung positive natin dito sa fuse. Yan o, sa 12 volts sa fuse. So yun lang ating setup mga ka-DIY. So marami naman akong video nito mga ka-DIY kung paano mag-set up ng backlight driver. Basta yung procedure, basta yung paraanan natin na kapag may problema dito at hindi na tayo mag-trouble. Kasi nga mga ka-DIY, marami pang nakapila dyan sa likod na mga LED TV natin. Kaya yan lang pinadali natin na proseso para magawa kagad natin. At wala pang sakit sa ulo yan mga ka-DIY. Ayan, so saksak muna natin mga ka-DIY. Ito na, saksak natin dito. Yan, may power na tayo mga ka-DIY. Pag power on natin yan, maglalagatik yung relay, magsiswitch yon para sa ating ilaw. Ito, power on natin. Yun, magatik na siya mga ka-DIY. Ibig sabihin, nag-on na yan. So ito na mga ka-DIY, tingnan natin. Lumabas na yung kanyang TCL. Then, tingnan natin kung mamatay pa. Kung napapansin nyo, hindi na siya namatay. Ibig sabihin, tama yung ating diagnose na ang problema nun ay nasa driver o backlight driver nya. Yan. Okay na siya mga ka-DIY, hindi na siya namamatay. Ang gagawin natin dito mga ka-DIY, tatakpan natin. Tapos, ang gagawin natin, takpan na lang natin ito para mababad natin at matesting. Tara mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, pinesto na natin. Power on natin dito. Yun, okay na siya. Yan mga ka-DIY, normal na siya mga ka-DIY. Oh, hindi na siya namamatay. Okay, so antayin lang natin. Lapit na lang yan. Yan, may raster na, okay na siya. Then pinto tayo dito mga ka-DIY sa kanyang hanapin natin, kanyang home. Lipat natin, yun, media. Kasi yan mga ka-DIY ay sa hotel ito. Bale, ito yung pinaka view ng mga guests pagka tumatambay sila. Ito sa front desk ata to. Yan. Okay natin. Yan. Check natin dito may mga videos nila. Ayan mga ka-DIY oh. Ganda oh. Yan. It's fun, hip, and young. Para sa nag-inquire mga ka-DIY kung taga saan si GM, dito lang po ako sa Boracay Island. Taga Boracay Island po si GM. Ayan. Ayos mga ka-DIY. And creates a community that vibes together perfectly. Experiencing natural. Okay, hanggang dito lamang mga ka-DIY ang ating video. At maraming salamat sa inyong panonood. Again, GN Tutorial. Bye-bye. That only highly rated hotels offer. Unwind